So ito pala yung ano, yung CB125 na bubuhay natin. Kita nyo ang aking dinamuhan na. Medyo marami ng damo dito. Oh, Pinagpraktisan ko na yan. Ay, hindi kaya kahit anong aral sa YouTube. so ano tayo ngayon, magbibilad ng parts ng motor. Nakita nyo naman yung oh. Ibibilad muna natin para matuyo. Ito ang sira. Balik yung rad na rin. Ito lang kunin dyan, boss Chris. So what's up mga tol, ayan, nandito na naman tayo sa panibagong tutorial. So nandito na nga tayo. So ito na yung makina na kinuha natin. So kinuha natin to sa lamesa, pupunta dito sa shop, dinala natin dito sa Pasiano. So kaya lang pagdating natin, meron agad tayong customer na magpapalit ng clutch lining. So itong Rider J. So ito muna yung unahin natin kasi medyo masalimuot yung gagawin natin dito sa sa CB125. Kita nyo naman kalas-kalas na yung makina. So ito na muna ibabahagi ko sa inyo itong Rider J kung paano magpalit ng clutch lining. So ito yung clutch lining na ipapalit natin. Yan. Kasi mahina nang humatak to, kaya magpapalit tayo ng clutch lining. Pero bago lahat, syempre intro muna tayo. So ipapasok muna natin tong motor na gagawin natin. Ito nga yung Rider J. Try natin siyang start, pandarin natin papasok para malaman natin kung totoo nga na mahina nang humatak. So kaunting angat lang, so hirap na siyang bumatak. So ito na nga yung gagawin natin. So napakasimple lang palitan ng clutch lining ng Rider J. So pero bago natin umpisan to, so kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel na to at kung gusto mo ng mga ganitong content, huwag mo kalimutang mag-subscribe, pinutin yung notification bell at kalimbangin yung all para ma-notify ka sa tuwing may bago kong upload na video. So ayan, ito yung tatanggalin natin dito yung tambutso. Siyempre lang yun yung mga gagamitin natin sa sakit. Tambutso, potres, at siyempre yung kicker. So yan yung mga tatanggalin natin para matanggal natin yung clutch lining. So itong Rider J, so napakasimple lang, sabi ko nga kanina, napakadali lang nitong palitan ng clutch lining. So pag natanggal nyo na tong tambutso at saka yung potres tsaka yung kick pedal, so pwede nyo na agad baklasin yung crankcase cover. So pag napaklas nyo yung crankcase cover, kita nyo agad yung lining. So pwede nyo nang tanggalin yung 4 na tornilyo sa clutch lining. So makakapagpalit na agad kayo. So kalasin lang natin to tornilyo ng potres. So medyo mahaba yung natin, pneumatic, kaya medyo tinatagilid natin na konti yung yung motor. Para pag nilawagan natin hindi tumatama sa sahig yung matic tools natin. So ito naman sa potres, 4 na tornilyo lang to. At syempre tambutso 4 din, 2 sa may sahid at saka 2 sa may pillion step. So yan, pag natanggal nyo na yan, nakakawit lang yan sa brake pedal natin yung spring. So tanggalin nyo lang, tanggal na. So yun, natanggalan natin yung potres at saka yung tambutso natin. At syempre itong kick pedal natin, tatanggalin natin to. So simple lang, ang gagamitin nyo lang naman dito is 12, 10, 8mm at saka yung sa may natin, sa may clutch.
7. Basta yun lang yung gagamitin yung tools. So medyo matigas tong kick pedal natin na tanggalin. Kukuha lang tayo ng ng flat screw para maibuka natin para matanggal natin yung kick pedal. So yan, ibubukan nyo lang siya ng konti. Yan, konti pa. Yan. So pag hirap tanggalin yung kick pedal, so bukan nyo. Tanggalin nyo yung para matanggal. Kailangan nyo ng flat screw, tapos pupukin nyo ng konti. So ngayon, tatanggalin na natin yung tornilyo ng crankcase cover natin. So pasensya na nga pala kayo dun sa mga nakaraan natin vlog na medyo maingay, kasi medyo maingay sa labas. So gusto ko yung ginagawa ko kasi doon, gusto ko naka-live tayo doon sa so para wala nang edit. Kaya lang problema, hindi siya masyadong maintindihan. So, siguro pagka nagkaroon ako ng hindi masyadong busy, ulitin natin yon sa iba namang motor para medyo klaro. So yan, siyempre yung cable clutch natin, tanggalin din natin yan. So pag nakalis na itong clutch cover, so napakadali na lang nitong gawin. So pwede nyo tong i-DIY kasi simple lang. Ang problema nyo lang kasi pagdating dun sa clutch, medyo matigas yung nut doon, so medyo mahirapan kayo. Pero kung madiskarte kayo, so dali lang kasi napakasimple lang nito. So tanggalin lang natin tong arm ng natin, ng clutch lever, ng clutch release pala. So ganun din, pag medyo masikip ko kayo ng flat screw. So may naman yan, may makita nyo kung saan sasalpak. So medyo masikip kasi dahil hindi ko na tinanggal yung cover, kaya medyo hirap tanggalin tong clutch cover. So pero kayang tanggalin to. Iangat nyo lang na konti yung bracket ng ng clutch cable. So yan, napakadali lang. So lalapit natin. So yan yung papalitan natin, yung clutch lining. Tatanggalin natin tong 4 na tornilyo, tsaka yung tornilyo ng clutch natin sa loob. So yun lang, napakasimple lang. Pag natanggal nyo na yan, syempre itong clutch release, tatanggalin natin yan para makita natin yung tornilyo sa loob. So ganun lang, napakasimple lang. So ito, pero bago nyo tanggalin yung tornilyo na yan, bago nyo pala luwagan yung mga tornilyo ng ng clutch natin, luwagan muna natin tong pinaka tornilyo ng clutch. So yan. So pag naluwagan nyo na yan, para may holder, pag tanggal nyo ng tornilyo ng clutch, so kailangan nakalagay muna sa clutch housing natin para may pakontra. So yan, tatanggalin lang natin yung 4 na tornilyo. Yan. So itong tornilyo na to, ang sukat nito ay 10mm na socket nung gagamitin nyo, kahit pwedeng 3 inch. So mabilis lang tong palitan, yung Rider J Pro. Yan,
Yan yung apat na clutch spring natin. So ito may washer dito, dalawa. Dito sa may nut. Sabay hugot. So kita nyo naman, halos sunog na. At itong makina, sunog na. So may harapan na tayo nito. So ito na yung ano natin. Clutch. So ito lang yung pinanglilinis ko rito. Ni-sprayhan ko lang siya. Tapos tubig. So yung iba talaga hindi na kayang tanggalin. Pero yung iba naman natatanggal pa. So kasi pag gasolina, okay naman yung gas, kaya lang problema natin. So yung tawag nun, yung amoy ng gas, sobrang tapang. At saka medyo masakit din sa kamay. So ito, konti lang din may ano rin sa kamay. Kaya lang, syempre gagamitan nyo to ng tubig. So, bilis matanggal. So yan, para matanggal nga yung ano natin, mga langis-langis. So inisprayan lang natin. So itong washer na to, ito yung sa pagitan ng clutch at saka clutch natin tsaka clutch housing. So assemble na natin to. Siyempre, lagay mo natin tong yan, clutch housing natin. So ito naman yung washer. So pag wala kasing washer, pwedeng tumukod yung clutch sub natin, hindi bubuka. So mahirapan tayo magkambyo. So ito na yung clutch natin. Siyempre clutch muna. At siyempre clutch lining. At siyempre sunod natin dito yung clutch plate. So di na tayo naglalagay ng langis dito sa lining kasi yung papansin nyo itong ano ng clutch sub natin. So may mga butas yan. Pag tumakbo na yan, pag apak natin ng cambio, so bubuka yan, papasokin agad ng langis yan. So kaya kahit di na tayo maglagay ng langis sa ano natin sa clutch. So papakita ko sa inyo, may mga butas yan. So ayan, yan yung mga butas, marami yan. Kaya pag tumakbo na yung, pag umandar na yung motor natin, siyempre nagkakaroon ng pressure langis natin kasi para siyang sumasabog sa loob. So pag binukan nyo yun, napakan nyo, kusa na yung papasok dyan sa mga butas na yan yung langis. So ganun lang kasimple. So huwag na natin pahirapan yung sarili natin na naglagay-lagay pa tayo ng langis. Pag may mga butas yung ano natin, edi okay na yan. Huwag nyo nang lagyan. Siyempre yung apat na clutch spring natin. So napakasimple lang. Lagay natin tong spring holder. At siyempre yung tornilyo. So yun nga pala sa pinakita kong video sa inyo kanina. So abangan nyo yun kasi sinervisan natin yun. Kinaon tayo. Kinuha na lang natin yung makina kasi nga kalas-kalas na. So yun yung bubuin natin siguro sa sunod na video natin. Yan, abangan nyo. Kaya kung gusto nyo mapanood yun, kung bago ka pa lang sa channel na to, so huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin yung notification bell at kalimbangin yung all para ma-notify ka sa tuwing may bago tayong upload. So yun lang mga tol, maraming salamat. So sasalpak na natin tong ano natin, clutch lining. So dapat huwag nyo muna masyadong higpitan. Kailangan lang lumapat yung plate, hub at saka yung lining. Para pag hinigpitan nyo kasi yan yung apat na tornilyo. So hindi nyo na yung maikot-ikot. Mahirapan kayong mag setting ng clutch sa clutch housing. So yun lang kasimple. So bago nyo higpitan yan, dapat nakasit na dyan sa clutch housing. So ang paghigpit naman dito sa tornilyo na to, kailangan laging sabay. Yan.
So kalimitan nasisira dyan lalo pag alloy yung holder ng spring natin sa clutch. So yun yung malimit mangyari pag hindi pantay yung pagigpit, napuputol or nababali or nagka-crack. So yan, lagay natin yung washer, dalawa, syempre yung nut. So naisip na natin siya. So ilalagay na natin tong bearing, clutch bearing, clutch release bearing at syempre yung post rod. Yan. So huwag nyo rin kalimutan yung post rod dito sa may sa may, kasi nalalaglag yun yung parang may gear. So yun kasi tumutoko dun sa may clutch. So yan, salpak na natin. So ganun lang kasimple yung pagpalit ng clutch lining sa Rider J natin. So simple lang. So napakadali lang. Pag Rider J Pro yung papalitan nyo ng clutch lining, so madali lang. Kaya lang pag Rider J, so medyo mahirap kasi may pa yan, may automatic clutch. So marami kayong tatanggalin. Pero pag Rider J Pro, so madali lang. So napaka bilis lang palitan. So yan. So yan, ilagay na natin lahat ng tornilyo ng clutch cover natin. Syempre, lalagay na rin natin yung clutch arm lever natin. Syempre, kicker or kick pedal. Syempre, tatiming natin yan. At syempre, yung tambotso natin. Yan. So yun mga tol, patapos na yung ginagawa natin. So ayusin lang natin tong kicker. Yan. So yan, maraming salamat pala sa patuloy na sumusuporta sa aking channel, sa mga nanonood nitong video na to. Ayan, maraming salamat sa inyo. So abangan nyo yung susunod nating video, yung sa CB110 na kalas na yung makina na bubuuin natin. Siyempre, papakita ko sa inyo paano yung pagpunta ron, paano natin kinuha, at siyempre hanggang maisalpak natin yun, hanggang iwanan natin kung okay na. So yun lang mga tol, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung ating video.